Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ng isang palisipan na baka napapansin mo rin. Sige, ano yan? Yung mga kabataan ngayon. Sila na siguro yung pinaka-passionate at pinaka-konektadong henerasyon sa kasaysayan, di ba? Walang duda. Ang bilis ng information, ang bilis kumalat ng mga issue. Eksakto. Pero bakit kaya parang madalas, mabilis din silang mapagod sa kanilang mga advokasya? Puno ng energy sa simula, pero parang may kulang para maging, pangmatagalan yung commitment. Isang tanong na napapanahon, Nakikita natin yan, for example, sa social media. May biglang pagdagsa ng interest sa isang issue, isang hashtag. Oo, trending for a week. Tapos paglipas ng ilang buwan, parang wala na. Nawawala na yung momentum. So ang malaking tanong talaga ay, nasa passion ba ang problema? O baka may mas malalim na dahilan? At para sa ating pagtatalakay ngayon, yun nga yung susubukan nating sagutin. Ibinigay mo sa amin ang ilang sipi mula sa aklat na Empowering Youth for a Global Heart. Tama. At ang misyon natin, alamin kung bakit ang problema ayon dito ay hindi pala sa kawalan ng interes, kundi sa isang bagay na tinatawag ng source na failure of formation. Pagkukulang sa paghubog. Oo, pagkukulang sa paghubog. At dito nagsisimula yung buong usapan sa isang napakagandang tanong mula sa material. Sabi rito, paanong kung ang pinakamalaking krisis sa pamumuno ng ating henerasyon ay hindi ang kakulangan ng talento o passion, Na marami sila niyan. kundi ang kakulangan ng isang pandaigdigang pananaw na nahubog ng maaga? Wow, okay, let's unpack that. Ayon sa source, ito raw ang sitwasyon. Marami sa mga kabataan, magagaling sila sa lokal na community nila. Oo, totoo yan. Sanay mag-excel sa school, sa sports, sa mga orgs. Pero hirap silang i-connect yun sa mas malaking larawan. Konektado sila sa buong mundo sa phone nila, di ba? Pero madalas, parang ang babaw lang ng kaalaman. Kilala nila yung issue, pero hindi yung lalim niya. Exactly. Gusto nilang make a difference, pero parang walang matibay na pundasyon. Walang balangkas na magpapatibay sa dedikasyon nila kapag mahirap na. Dito ngayon pumapasok yung konsepto na tinatawag ng source na fragmentation. Pagkakawatak-watak. Oo. Isipin mo na lang na ang isang kabataan parang hinisila sa apat na magkakaibang direksyon. Okay, ano-ano yung mga yon? Una, sa simbahan. Naririnig nila yung tukol sa ebanghelyo. Tapos, sa eskwela, ang naratibo doon, tagumpay, grades, yung career mo. Ah, okay. Pangalawa yon. Pangatlo, sa social media, yung limuwahe doon, social justice, activism. At pang-apat, sa kultura natin in general, napakalakas ng hatak ng individualismo, yung you do you. So parang may sari-sariling kahon para sa bawat aspeto ng buhay nila. May kahon para sa Sunday faith, may kahon para sa Monday to Friday academics. Eksakto, at may kahon pa para sa social life. At ang problema, sabi ng source, bihira mag-usap o magtagpo yung laman ng mga kahon na yon. At mas malala pa siguro kapag nag-aaway-away na sila, no? Eksakto, yun yung mas delikado. Kasi yung natutunan mo sa simbahan, parang walang kinalaman sa pressure na nararamdaman mo sa school para maging number one. Dito na pumapasok yung burnout, yung pagkapagod. Doon nagsisimula yung internal conflict. Kasi walang isang unifying story na nagbubuklod sa lahat ng ito. Ang pananampalataya nagiging isa na lang compartment sa buhay imbes na Imbes na sentro nito. tama. So, kung yan ang problema, itong fragmentation, ano yung solusyon na inilalatag ng source? Simple lang yung salita pero malalim. Ang solusyon ay formation, paghubog. Okay, pero hindi ba't maraming formation programs sa mga simbahan? Anong pinagkaiba nito? Kasi hindi ito yung paghubog na parang curriculum lang na tatapusin. Ito ay tungkol sa isang fundamental na pagbabago. Pagbabago sa tanong na tinatanong natin. Paanong pagbabago? Sabi ng source, kailangan nating baguhin yung tanong mula sa ano ang dapat kong gawin para sa Diyos? Ah, okay. Yan yung laging tanong. Anong gagawin ko? Dapat daw palitan yan at gawing sino ako bilang alagad ni Kristo at para sa ang layunin ako isinugo. Teka, ulitin mo nga, parang ang sotol ng pagkakaiba pero parang ang laki ng epekto ah. Mula sa anong gagawin ko
patungo sa sino ako at para saan ako. So yung una, tungkol sa activity. Yung pangalawa, tungkol sa Identity, pagkakakilanlan. exactly. Yun yung pinakasusi. Pagbabago mula sa aktibidad, patungo sa pagkakakilanlan. Medyo abstract pa rin pakinggan. Paano natin yan mai-imagine sa practical na paraan? Ganito, isipin mo ang isang atleta. Ang formation niya ay hindi lang yung pag-iensayo niya ng isang specific na play. Yan yung activity. Okay? Ang formation niya ay yung buong lifestyle niya. Yung diet, yung tulog, yung disiplina sa gym. Lahat yon humuhubog sa pagiging atleta niya. Yan yung identity. Ganda ng analogy na yan. Okay, gets ko na. Ganon din sa pananampalataya. Ang formation ay hindi lang tungkol sa pag-attend ng service o pag-volunteer. Ito'y tungkol sa paghubog ng buong pagkatao mo na nakasentro sa identity mo bilang isinugo. So, kung hindi natin gagawin yan, kung activity-based lang tayo, anong nangyayari? Sabi sa source, may subtle but severe cost. Isang malaking kapalit. At dito para sa akin nagiging sobrang interesante ang usapan because it reframes failure. Sabi ng source, ang kapalit ay nahuhubog ang pananampalataya based na lang sa Kaganihawan. kaganihawan at sa nakasanayan. Nagiging transactional. Gagawin ko ito para makuha ko yun. I think we've all felt that, di ba? Yung parang naglilingkod ka lang pag may kailangan ka. Tama. At ang kabaligdaran nito, sabi sa material, kapag maagang naimbitahan ng mga kabataan sa pandaigdigang kwento ng Diyos, hindi lang lumalawak ang kanilang pananampalataya, Ano pa? lumalalim din ang kanilang panalangin. Hindi na lang, Lord, bigyan mo po ako ng mataas na grade. Nagiging Nagiging, Lord, paano mo gagamitin ang pag-aaral ko para sa iyong kaharian? Biglang nagkakaroon ng saysay ang bawat araw, hindi lang yung mga spiritual na events. So if the problem is a lack of deep formation, the source argues na kailangan nating ayusin yung mismong pundasyon. At parang ang pundasyon ay yung pag-unawa natin sa salitang mission mismo. Tama. Sabi dito, hindi raw ito nagsisimula sa atin. That's a huge claim. Napakalaking claim at ito ang theological na puso, kumbaga, ng buong aklat. Ang konsepto ay tinatawag na Missio Dei. Missio Dei. Latin yan, no? Oo, Latin phrase ng ibig sabihin ay ang misyon ng Diyos. Simple lang yung ideya, ang Diyos mismo ang pangunahing misyonero. Paano yun? Ang Ama ang nagsugo sa anak, ang Ama at anak ang nagsugo sa Espiritu, at ang tatlong persona ng Diyos ang nagsusugo sa simbahan. So yung misyon natin, hindi natin sariling proyekto yan. So pakikilahok lang pala. Pakikilahok lang sa isang bagay na ginagawa na ng Diyos mula pa sa simula ng panahon. Okay. So kung ang Diyos pala ang bida sa kwento, ano na lang ang papel natin? Parang makakaliit ng onti, no? Na parang hindi na gaanong mahalaga yung effort natin kung siya pala ang gumagawa ng lahat. Magandang tanong yan. Yan ang karaniwang reaksyon. Pero kung susuriin natin, ito ay nakakapagpapalaya, hindi siya nakakapagpapaliit. Liberating. Paanong liberating? Inaalis nito yung pressure sa ating mga balikat na tayo ang magliligpas sa mundo. Kasi hindi naman natin kaya yun, diba? Oo nga naman. Ang papel natin ay maging tapat na kalahok at saksi sa ginagawa ng Diyos. Instead of trying to start a fire, our job is to find where God's fire is already burning and dalhin yung panggatong natin. So it's a shift. Mula sa pagiging bida, nagiging faithful participant ka na lang. Eksakto. Okay, that makes sense. Nakapagpapalaya nga. So i-trace natin yung ideya na yan. Saan ba nagsimula itong Missio Dei? Sa Biblia, akala ko sa New Testament lang yan, sa Great Commission. Ayon sa source, nagsimula ito sa unang pahina pa lang ng Biblia, Sa Genesis. sa Hardin ng Eden. Yung utos na punuin ang daigdig at pangasiwaan ito, hindi lang yan tungkol sa biology o pagpaparami. Okay. Itinuturo ito ng mga teologo bilang isang cultural mandate. Isang panawagan na palaganapin yung kabutihan at kaayusan ng presensya ng Diyos sa buong nilikha. Ang buong mundo ang dapat maging hardin. Yan yung orihinal na global mission. At pagkatapos noon, pumasok sa kwento si Abraham. Paano siya naging bahagi nitong pandaigdigang plano?
Si Abraham ang prototype ng misyon. Malinaw sa Genesis 12, pinili siya hindi sa para sa sarili niya lang. Sabi ng Diyos, sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa sa daigdig ay pagpapalain. So siya yung magiging daluyan. Siya ay dapat maging isang conduit o daluyan. Dito nanggagaling ang isang napakagandang linya sa source na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sabi doon, ang pagpapala ay nilikha para dumaloy palabas. Blessing is designed to flow outward. Wow. Hindi ito para itago o ipagdamot. Yung pagpapala na natatanggap natin ay hindi para sa atin, kundi para dumaloy sa pamamagitan natin patungo sa iba. Teka, that's a powerful idea. Ang pagpapala ay nilikha para dumaloy palabas. Sa kultura natin ngayon, lalo na sa social media, na sobrang focused sa personal blessing, new car, travel, 'Di ba? paano nito binabago yung pananaw ng isang kabataan sa sarili niyang tagumpay? Binabago nito ang lahat. Ang mataas mong grado, hindi na lang para sa'yo, kundi isang pagpapala na pwedeng gamitin para tulungan ng iba. Yung talento mo sa musika, hindi na lang para sa sarili mong katanyagan. Nagiging daluyan ka. Oo, nagiging misyonal ang bawat aspeto ng buhay. At syempre, ang lahat ng ito nagtatagpo sa kwento ni Jesus. Pero may isang partikular na kaganapan sa New Testament na binigyan ng diin ng source, ang Pentecostes. Oo, at ipinakita ito bilang kabaligtaran ng Tore ni Babel. Ah, okay. Paano yun? Sa Babel, dahil sa pagmamataas, pinaghiwalay-hiwalay ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng wika. Mayroong pagkakawatak-watak. Fragmentation. Sa Pentecostes, bumaba ang Espiritu, nagsalita sila sa iba't ibang wika, pero ang resulta ay pagkakaintindihan at pagkakaisa. Wow. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi para burahin yung mga kultura natin, para maging pare-pareho. Ang plano niya ay tubusin yung pagkakaiba-iba natin para sama-samang magpuri sa Kanya. At yan na nga yung huling imahe sa Biblia, di ba? Sa aklat ng pahayag, isang malaking koro ng pagsamba mula sa bawat bansa, tribo, bayan at wika. Yun yung dulo. So, kapag nakita ng isang kabataan ang sarili niya bilang bahagi nitong napakalaking kwento, mula Eden hanggang sa Bagong Jerusalem, doon nagkakaroon ng saysay ang buhay niya. Nasasagot yung tanong na, saan ako kabilang? Oo, hindi lang siya miyembro ng isang youth group. Siya ay kalahok sa isang pandaigdigang kilusan na nagsimula bago pa ang panahon. At yan ang pinakamalakas na panlaban sa fragmentation at burnout. Yan yung pundasyon na hindi basta-basta guguho. So that's the why, yung malaking kwento. How about the how? Kung paghubog o formation ng susi, paano to isinasabuhay? Malinaw sa source na hindi ito isang, Isang curriculum na tatapusin lang. oo, kundi isang guided conversation. Tama, at binibigyang diin ng Surshan ilang mahahalagang landas o pathways para sa paghubog na ito. Una, at napaka-importante, ay ang pagkilala na ang pagkabata at adolescence ay isang sacred window. Isang sagradong bintana. Oo, ito yung panahon kung kailan pinakabukas ang isang tao sa paghanap ng identity at layunin. Hindi ito masyadong maaga para sa misyon. Ito raw ang pinakastratehikong panahon. Ito yung time na malambot pa ang luwad, kumbaga. Tama yan, mas madaling hubugin. Pangalawa na siguro alam na natin pero kailangang ulit-ulitin ay yung kahalagahan ng mentorship at komunidad. Nako, oo. Hindi raw kayang panindigan ng misyon ng mag-isa. Walang Lone Ranger sa misyon ng Diyos. Walang-wala. At ang pangunahing halimbawa na binigay ay sina Paul at Timothy. Hindi lang nagbigay ng instruction si Paul, ibinahagi niya yung buhay niya. Apprenticeship ang tawag doon. Life on life. Ang misyon ay hindi lang itinuturo, ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Pangatlo ay ang Biblia at panalangin. Pero paano ito naiiba sa nakasanayan natin? Inilalarawan ito bilang makina ng misyon. At dito may mahalagang tanong. Paano ba natin binabasa ang Biblia? Bilang isang collection lang ba ng mga roles and inspirational quotes? Oo. O bilang isang engranding kwento ng misyon ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation?
Kapag ganoon mo siya binasa, bawat aklat, bawat talata nagkakaroon ng bagong liwanag. At pang-apat na talagang nagustuhan ko ay ang pagbabalanse ng lokal at global. Yung Acts 1.8. Oo, kayo'y mangiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Madalas iniisip natin sunod-sunod yan. Isang checklist. Uunahin ang Jerusalem, tapos kapag okay na, Judea naman. Pero hindi pala ganun, no? Paliwanag ng source, hindi ito sequential. Ito ay isang sabay-sabay na panawagan. Yung at sa pagitan ng mga lugar, Jerusalem at Judea at Samaria, ibig sabihin sabay-sabay dapat. Pero hindi ba't may pangit doon? Na baka dahil sabay-sabay, wala tayong mapagtuunan ng pansin? O baka maging kontento na lang tayo sa Jerusalem natin at kalimutan na yung dulo ng daigdig? Yan ang isang magandang point of tension. At sinasagot yan ng source sa pagsasabing ang lokal na paglilingkod ang nagsisilbing training ground para sa pandaigdigang pag-unawa. Hindi sila magkalaban. Magkatuwang sila. Sa paglilingkod sa sarili mong komunidad, natututo ka ng empathy, humility, mga skills. Dito pumapasok yung halimbawa tungkol kay Maria. Oo, yung kwento ni Maria, nagsimula siya sa isang simpleng gawain, no? Oo, pag-volunteer sa isang local food pantry sa kanilang lugar. Okay, so napakalokal niyan. Eksakto! Sa una, activity lang yun para sa kanya. Pero sa tulong ng mentor niya, nagsimula siyang magtanong, bakit may nagugutom dito sa amin? Saan galing tong pagkain? Anong mga sistema ang nagdudulot nito? Mas malalalim na tanong. At dahil doon, nakita niya yung koneksyon ng ginagawa niya sa mas malawak na issue ng food security at kahirapan sa buong mundo. So, yung katapatan niya sa malapit ang naghanda sa puso niya para sa malayo. Tama! Hindi niya kinailangang pumunta agad sa kabilang panig ng mundo. Nagsimula sa pagtingin sa kapitbahay. Sabi nga sa source, ang mahalaga ay ang lalim, hindi lang ang layo. So, what does this all mean? Kung lalagumin natin ang ating pinag-uusapan, malinaw na ang krisis ay hindi dahil sa kakulangan ng interes ng mga kabataan. Hindi talaga. Ang problema ay mas malalim. Isang pagkukulang sa paghubog na naguugnay ng kanilang pananampalataya sa lahat ng aspekto ng buhay nila at sa mas malaking kwento ng Diyos. At ang paghubog na yun ay nakasentro sa pag-unawa na ang misyon ay hindi lang isang aktibidad. Ito'y isang pakikilahok sa misyon mismo ng Diyos, ang Missio Dei. At nangyayari ito ng maaga sa loob ng isang komunidad na may mentorship. At sa pamamagitan ng mga gawaing nag-uugnay ng lokal nating buhay sa pandaigbigang plano ng Diyos. At para sa akin, ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ay yung pagbabago sa tanong mula sa ano ang dapat kong gawin Patungo sa sino ako bilang alagad ni Kristo at para sa anong layunin ako isinugo. grabe. Ang pagbabagong yan, kung seryosohin, babaguhin talaga ang lahat. Yung pagpili mo ng kurso, ng trabaho, kung paano mo ginagastos yung pera mo. Lahat nagiging misyon. Lahat pwedeng maging bahagi ng misyon mo. Wala nang sacred at secular na hati. Lahat ng lupa ay banal dahil lahat ay pag-aari ng Diyos. At inihuan tayo ng source na may isang tanong na dapat nating pagnilayan. Hindi raw ang tanong kung may pakialam ba ang mga kabataan sa mundo, malinaw na meron. Malinaw na malinaw. Ang tunay na tanong ay para sa ating mga gumagabay sa kanila. Naipakita ba natin sa kanila kung paano magmalasakit sa paraang nagtatagal at hindi napapagod? Isang hamon yan sa atin. Paano kung ang susunod na henerasyon ay hindi nangangailangan ng mas maraming inspirasyon, kundi ng mas mahusay at mas malalim na paghubog? Maraming salamat sa pagsama mo sa pagtalakay na ito.